Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So about naman ito ulit kay Senator Amy Marcos at kay DOJ Secretary Remulla. No? So ito yung panonoorin natin men kasi mukhang interesting talaga tong bidyong to. Ano? So ang bidyong to ay mula kay Teacher Naps. So courtesy sa kanya. So meron itong pamagat na mainit na debate nila Senator Amy Marcos at DOJ Secretary Remulla. Also courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Ano? So bago natin simulan, Teacher Nabs, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So mga Kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin ba ng China? Again, ang pamagat ng video ito, mainit na debate nila Senator Amy Marcos at DOJ Secretary Remulla. So, Teacher Nabs, Pilipinoises, like, comment, share, subscribe. Start. Wala pong blatter ang pulis. Marami nga walang blatter eh. Ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po sa ulo mula sa bala. So tama. Grabe, ang lala nun. 'Di ba? Sobrang lala nun. So yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So nagkaroon tayo ng problema nung panahon na yun na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. Nako. Ito yung hindi nakikita ng mga DDS. Ang sa kanila lang kasi, if ever na, may mga na-deaths niyan, dyan, is sasabihin lang nila na, paano yung mga mabibiktima pa sana nila. Diba? Ayon nga kay Rosmar, sa thousands daw na mga dikas na natsugi, nakakasave ka na daw ng millions. So, ewan ko kung paano nila kinumpute yun, Na yun. Ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng magaya? Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh, nag-iba na. Hindi ko ho pwedeng... Grabe, tinatanong pa ba yun? Ewan ko kung nagigets nila na yung family nga that time, nung era ni PRRD, is hindi na nila i-final dito sa korte kasi ang nasa power si FPRRD nga. Diba? So since naipasa na nila doon, wala na tayong magagawa doon. Diba? Kung yun sa mga nagdemanda sa ICC. Defender ng ICC dito Tama. sa Senado. Balikan lang natin ang dating Senadora Miriam Defensor Santiago po. Yan, gusto ko yan. Isa sa pinakainahangaan ko talaga na senador si Miriam Defensor Santiago, men. So, I think kayo rin. Diba? As a benchmark in the progressive development of international human rights, the court represents a triumph of international criminal justice by establishing individual criminal liability for those responsible for serious violations of their own statute. The salient features of their own statute are as follows. Bullet. Principle of complementarity, spelled P-L-E, not P-L-I. Complementarity. The court will act only as a court of last resort. It acts only in exceptional cases. So ito yung same lang din sila ng argument ng mga DDS na yung ICC daw is last resort. So kayo guys, kung tatanungin ko kayo nung time ni FPRRD, yung mga family ng victim or na EJK, do you think ba hindi makukonsider na last resort na yung ICC that time? Kasi ngayon, hindi natin makukonsider yung ICC na last resort kasi functional naman yung justice system natin, di ba? Unlike before nga na parang hindi nga nabibigyan ng tamang justice yung mga family ng victim ng EJK. Where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita mo na dito na kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yun, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa lang yan pupunta sa ICC. Okay, so narinig natin at ito yung diskurso at paliwanag pagkatapos ng ratifikasyon ng ICC dito sa Senado noong 2011, maliwanag. Anyways, shoutouts pala kay Senator or late Senator Miriam Defensor Santiago. So kita nyo men kung gaano siya katalino. Up until now, nagagamit pa rin yung mga
ano niya, 'di ba? Pinagsasasabi. So sana all, sana all. na court of last resort ang ICC. At Okay. pupunta lang tayo dyan kapag ayaw o hindi kaya ng ating korte dito sa Pilipinas. Ngayon, Kaya nga parang makukonsider na nga na yan yung nangyayari dati, 'di nangamba ba? ako pagkat ang SOJ natin sinabi that the families or the victims of the so-called EJK were compelled to sue abroad inasmuch as there was a failure of our justice system. Hindi Di din natin sila masisisi. na gumagana ang ating mga korte. Sa mabilis lang na pananalita, baka naman na isa sa inyo ang pwedeng magpaliwanag dito sa kapalpakan or kawalang kakayahan ng ating korte na umandar. Kasi yun ang sinabi. Pero ang sabi naman ni Senator Santiago, Actually, umaandar. Pero, ang family siguro that time is parang, sila, hesitant sila. Or parang takot sila na baka mabasura lang yung case. Diba? Kumbaga, parang advance lang sila mag-isip. Or I don't know. Correct me if I'm wrong. the rule of complementarity, I think the DFA is more than familiar with that. Kabisado natin yan. Lahat ng treaty, complementarity ang sabi eh. Kapag hindi na kinaya o ayaw ng mga korte sa Pilipinas, doon lang tayo hahantong sa ICC. Tama po ba yun? Okay. Mama, pwede ho kung... Ang ano kasi dito, Eto na. yung mga nagpunta sa ICC ay sinubukan nila makakuha ng hustisya sa Pilipinas. Ngunit Ala. nabigo sila. Pero sinabi ni Senator Cayetano kanina, ni walang naghain ng kaso dito. Yung nga, Ni isa. ang problema Kaya nga, parang hindi na nga sila nag-dare. ng mga ho rito kasi, yung mga nangyari lalo na sa Mindanao, wala ho talagang paggalaw ang mga piskal ng panahon na yun. Hindi talaga gumagalaw ang kaso. Kasi, Sinasabi niyo may Oh. pumila. merong mga nagreklamo, nagdangkang magreklamo, ngunit wala pong nangyari. Pero Yun po hindi sila yun ang nag-file. kaya sila nagpunta sa ICC. Hihingi kami ng... Hindi ko sila kilala ma'am, pero yun nga yung mga nakausap ko na nung ilang mga araw nakaraan, yun sinasabi Nako. nila sa amin. Maraming salamat, pero kung maaari, bigyan kami ng kopya ng DOJ kasi wala kaming kaalaman na ni isang kaso ay nahain sa anumang korte ng Pilipinas. Kung meron ka... Kaya nga, di ba? Na-explain naman siguro ni Sec Remulla, di ba, na maybe, or na-explain ba? Na parang baka nga, di ba, hindi na nag-hesitate or hindi na nag-dare na mag-file yung family kasi parang expected na nila. I think parang same-same lang din yan sa nangyari kay kay Kibuloy. Di ba? Na parang nagtatago muna siya kasi wala siyang tiwala sa justice system. Kasi yun nga, ang tingin din nila, yung administration ni PBBM is baka hindi sila pakawalan or parang wala talaga silang kalaban-laban. And itong mga family din dati, parang yun din yung nafe-feel nila. 'Di ba si Bato ayaw din magpahawak, si Harry Roque ayaw din. 'Di ba? So, paano na lang kaya yung mga normal na tao lang tapos ang kalaban mo is yung administration? 'Di ba? Ewan, kayo na lang din bahalang humusga. Tayo. Hagilapin po namin, maghahanap po kami. Okay. Pero, parang inaamin ngayon ng ating kabinete, lahat ng mga kinatawan na narito, na yung ating judiciary system, ang ating mga korte, hindi na gumagana. Gumagana ang ating judiciary system. Pero narinig natin Sa ngayon. ang dakilang senadora na nakalipas na huling hantungan lang ang ICC. Dapat hindi pupunta doon kung hindi talagang palpak na, talagang surrender na Nga ho talaga ito ilang taon na nga ho silang nagpunta sa ICC. Hindi lang naman ngayon po yan eh. Sila po yung nagpunta sa ICC noong 2016, 2017. Hindi pa ho, panahon pa ho ni Pangulong Duterte. Nagdedemanda na po sila. Yun ho, Nako. dapat maging maliwanag dito. Sige, Hindi po pahingi sila na- nagpunta ron nung 3 years ago lang. Nagpunta po sila ron 8 or 9 years ago, nandun na po sila. Kasi marami ho ito, Nako. yung mga nangyari po sa Davao, nung mayor pa ho si President Duterte. So sana, O, di ba? Pati rin yung sa Davao. Di ba? Yun nga, parang sino yung nagsabi si Kakofi tayo na parang since tawag dyan, yung sa justice nga, di ba? Ewan ko men kung ito si Senator Amy Marcos is senador na siya nung time ni PRRD. Di ba? Na parang, pero yun nga, parang according to Senator Amy nga, di ba, is parang wala daw nagtangka. So, ewan ko if ever, yung mga family ng victim ng EJK, if ever nilapitan nila si Senator Amy, if tutulungan ba sila. Yun lang din yung di natin alam, Pero kayo na lang, analisahin nyo. Do you think tutulungan ba ni Senator Amy yung mga victim ng family ng EJK? Diba? Wala lang. Tatanong lang. maibigay sa amin ang listahan ng mga kasong hinain nito sa Pilipinas na hindi naman na umusad, na talagang walang pag-asang magtagumpay. Isa yon. Ikalawa,
Nakailang beses na sinasabi ng ating Pangulo paulit-ulit na umaandar ang mga korte dito, mahuhusay ang ating mga huwes at abogado. Bakit biglang inaamin natin na pumalpak ang ating korte? Ayun nga, nagkaroon po tayo ng panahon na Dati nga. talagang wala hong nangyari sa mga kaso na EJK eh. Talagang wala hong nangyari. Pero may kaso ba? Tama. Eh nga ho eh, wala nga, ni police report nga wala eh. Ganun ho kahirap imbestigahan. Boom. Ni police report wala. Diyos ko day. Diyos ko Mga day. kasong yan. Magsisimula kasi tayo, pag tayo po yung nabigyan ng ulat na may Araw- nagdedemanda, ang una po natin hahanapin police report. Kasi Araw-araw- at least sila po Tama. ang naglalagay ng recording ng lahat ng pangyayari sa kanilang mga komunidad. Eh kung police Tama. report po wala, saan kayo Paano? Paano sisimulan kung yung police mismo, 'di ba? Yung parang inaano nila yung mga report mismo. Masisisi mo ba yung family ng victim ng EJK? simula ngayon? Tapos sa mga police na ilipat na sa iba't ibang lugar, wala na makausap. Si General Marbil nandito, si General Torre nandito. Siguradong pagtitibayin nila na araw-araw may murder sa blatter ng pulis. Pangkaraniwan na krimen Hindi po sa drug war. Hindi po sa drug Nangyayari war. yan. Sa drug war po, wala pong blatter ang police. Marami nga Tama. walang blatter eh. Ang problema nga ho Tama. dito, napakarami hong namatay na ang death certificate nga nakalagay po cardiac arrest pero may butas po Hala. sa ulo mula sa bala. Yun, Paano mo i-explain ngayon yun? Cardiac arrest pero may butas sa ulo. Grabe nun. Grabe yun. Tapos yun nga sobrang hirap nga naman talaga na kalabanin, especially otoridad that time. 'Di ba? Tapos malaman-laman pa natin yung statement ni FPRRD na encouraged them to fight. So parang dun pa lang kahit anong gawin ng pulis, lulusot sila eh. Kasi encourage them to fight. Tapos lagyan daw ng beng-beng sa gilid para solve daw ang problema ni FPRRD. Doon pa lang makikita mo na na parang may some kind pag-overlap or pag-over the backward sa power. Over the backward pa. Sa something like that. 'Di ba? Tama yung kakaiba. so yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, Meron, suko nagkaroon tayo tayo ng doon. problema nung panahon na yun na hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang piskal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. Nung panahon Nako. na yun. Totoo kaya yun pa. But I think may makakapag-testimony naman siguro about yan. Pero kung if ever, totoo nga, di ba, sobrang cringe. Tapos itong mga DDS na to, ayaw pa nilang pagbayarin. Itong mga, sila FPRRD about yan. Ngayong panahon ngayon, hindi ba pwedeng magaya? Hindi ngayon ho, mas maayos ngayon Eh, kung sapagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi na ho katulad ng dati. Oo. Kung ano sabihin ng pulis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh, nag-iba na. Hindi ko ho pwedeng tanongin yun sa mga nagdemanda sa ICC. Hindi naman Di ba? Masisisiba natin yung family ng mga nagdemanda sa ICC. Ewan ko lang kayo na lang din talaga bahalang humusga kung ano yung gustong iparating ni Senator Amy Marcos dito. Basta wala, kayo na lang bahalang humusga. bukang namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi mo namin sila kilala. Ma'am, as a matter of suggestion, if I may, ma'am, as stated by the Secretary of Justice, na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may butas sa ulo. That number is in the Grabe. thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and Thousand. investigate the circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, Tama. Bakit hindi nila simulan dun? 'Di ba? Bakit biglang jump sila agad sa bakit hinands-on natin yung presidente sa ICC? Last resort na yun 'Di ba dapat magsimula sila or himayin nila, pag-aralan nila kung bakit nga ba itong family ng mga victim ng EJK dun mismo lumarga sa ICC. Tapos syempre yung mga family ng victim na yon parang binakhiran din yun ng mga kalaban ng Duterte, which is hindi din natin sila masisisi. Kasi totoo din naman yun talaga na mga victim sila na family nila. I mean yung mga family nila, victim talaga. 'Di ba? My God. that number is in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that and investigate the circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this this Nako. matter. Yes, I'm ma'am. not trying to put words in your mouth, ma'am, on what to do. It is merely a suggestion. No, But I when you have a already police asked. force, I ma'am, already asked the SOJ earlier kung may listahan. ma'am, but there's no patulungan para alamin namin. investigation, ma'am, into the deaths by cardiac arrest, but with a hole in the head. Kaya nga Did the sinasabi Senate ko kung may investigate that, listahan. ma'am? Did the Senate patulungan investigate tayo. it, ma'am? Did the Po? Senate investigate it? Ba't sabay kayo magsalita? Di ko naintindihan.
Ulit. Investigation, ma'am, into the deaths by cardiac arrest but with a hole in the head. Kaya nga Did the sinasabi Senate ko kung may investigate that, listahan, ma'am? Did the Senate magtulungan investigate tayo. it, ma'am? Did the Oh? Senate investigate it? Kaya nga sinasabi ko kung may listahan, magtulungan tayo. Sabi na nga ni Sec. Remulla, di ba, na walang listahan. Has the Senate tried to investigate deaths by cardiac arrest but with bullet holes in the head? Parang Grabe. nalilito ako kasi yung Kian de los Santos, may 3 pulis na na-convict ng murder. So hindi natin masasabi na talagang palpak. Homicide po. Homicide ang binigay na conviction. Hindi po murder. Okay. That is Ano one man? of several Well, thousand, ma'am. Grabe, pinalabas pa na homicide. Tapos, ang pinaglalaban pa na mga DDS dito, nagkausap naman na sila ng family. Di ba, ni FPRRD. So, anong pinagsasasabi nyo? Tapos malaman-laman natin, nagbago pala yung isip ng family dahil meron silang natuklasan. Di naman nila alam na may mga bala pala or na may bala pala sa katawan ng Kian. Di ba? Nevertheless, hindi masasabi na zero. Kahit pa paano. Actually, meron na ho, may nakatulan. may, kung hindi ako nagkakamali, 16 na kaso na ang nahalukay ni Dr. Raquel Fortun ng mga taong ang death certificate po ay nagsasabi na walang naging problema pero ang autopsy nakikita pong may butas po sa ulo. Pero Anak ng teteng, grabe. 16. Di ba? Tapos hindi ito tinitingnan ng ng taga-kabila ha. Yung mga alipores nila. Para sa kanila is ano lang to, parang anong tawag diyan? Collateral damage. Di ba? Nakakatawa pa diyan, di ba? Sila nananawagan sila na syempre yung mga dikas na yan, kawawa daw yung mga mabibiktima nilang mga bata or whatsoever. Tapos malaman-laman natin nung tawag dyan, nung mga pinaggagawa pala nila, meron ding 4 na bata na victim. Like, dedo talaga, men. Diba? Tapos ayaw nilang tignan yun. Actually, for me dati, sobrang okay talaga ako sa war on drugs, men. Like, sino bang ayaw, diba? Na pagtsutsugin yung mga dikas. Pero sana naman, yung totoo talaga or yung mga halang talaga yung kaluluwa ba. Tapos syempre, gawin nila ng maayos na walang madadamay na inosente. Walang masiset up. 'Di ba? Yun lang naman eh. Kaya nga tayo dito, hindi natin pinapanagot or siguro sa iba yung opinion nila. Pinapanagot talaga nila sa lahat talaga ng killings. Pero for me kasi, sige, Bisaya. Na lang natin for the sake of argument. 'Di ba? Na yung mga pinagtsutsugin ni PRRD, meron talagang mga tao doon na mga halang yung kaluluwa. Like 100% na talaga yung kademonyohan. 'Di ba? Na parang need na talaga nilang i-erase sa mundo. So, for the sake of argument, agreehan natin yun sige, okay yun. Pero paano naman yung mga victims, 'di ba? Like Kian de los Santos, tapos yung mga bata. Tapos yung mga tao na sumuko naman sana. Pero in-encourage to fight. Yun yung pinaka natin dito, men. Pinaka, need natin siyang pagtuunan ng pansin. 'Di ba? sabi nga ninyo, noon, hindi pwede. Dahil natatakot, nag-iilang, hindi kakayanin. Pero ngayon, bakit hindi magpila ng kaso sa Pilipinas? Ang problema nga, naipasa na nga ng family ng mga victim ng EJK dun sa ICC. Ano yun, parang bigla pa silang magbabago na, sige, baguhin na lang natin. Ma'am ICC, di na lang namin itutuloy dito na kami sa Pilipinas kasi nandito na yung Pangulo namin. Di natin sila masisisi. Ano yun, mag-iintay na naman sila ng ilang buwan, ilang taon. Kasi syempre, alam nyo naman itong mga kaso natin dito sa Pilipinas. Ewan natin kung sobrang tagal. Matapos, di ba? Yung kay Alice Go, hindi pa nga natatapos hanggang ngayon. Marami ng ebidensyang nakukuha laban sa kanya. Hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Di ba? Hindi pa rin totally na-convict si Alice Go. Ito pa kayong mga family na nandun na sa ICC. Ano yun? Parang i-pull out nila na okay, lipat tayo sa Pilipinas, okay na yung justice system dito. Tapos kapag hindi madali yan, since 3 years lang, what if si VP Sara maluklok na naman sa pwesto, wag naman sana. Saan ba tayo dito? Wag naman sana. Knock on wood. 'Di ba? What if lang naman, 'di ba? Mailuklok si VP Sara bilang presidente. What if lang. So, wala na. Magsisisi na naman yung family. 'Di ba? So, for me lang naman, hindi ko masisisi yung mga pamilya
ng mga biktima. No? Di ko sila masisisi kung bakit pinili nila sa ICC. Yun lang. Yun lang naman. Though wala akong comment sa justice system natin ngayon. Pero syempre yung family din. Wala akong or hindi ko sila masisisi kung bakit yun yung desisyon nila. Ano ho yan? Nakita natin, sabi mo, may katibayan tayo sa 15. Ayan, kay Doktora Fortun. Andyan, meron nakikita, may Ano ho, marami ho kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalong komplikado kung kakalat ka rin pa hanggang dahig? Mas madali na dito. Isang katulad po niyan, yung Medyo naiinis ako kay ano dito. Pasensya na. Kakainis eh. Ulit nga, tingnan nyo nga si Madam, yung reaction niya. Kita men, marami ho kasing komplikasyon ang pag-iimbestiga ng ganitong kaso. Di ba lalong komplikado kung kakalat ka rin pa hanggang dahig? Mas madali na dito. Isang katulad po niyan. Kakalad ka, bulol. Kakalad ka rin pa ng dahig or hanggang dahig. Mas madali na lang daw kung nandito. Like, paano mo masasabi? Para sa akin lang naman to, men, ha? Si FPRRD, dinala dun sa dahig para litisin. Kita nyo kung ano yung reaksyon ng taong bayan. Like, kaliwat kanan, yung mga rally bang tawag dyan? Protesta ba yung tawag dyan? Ang mga supporter ng DDS. Something like that. Diba? Tapos, meron pang mga Pinoy na pumunta doon sa dahig. Diba? Isipin nyo, men, if ever dito ganapin yung paglilitis kay FPRRD. Wala akong question, ha? Pero I think for me, mas grabe yung gulo. Diba? Di natin alam kung ano yung mangyayari talaga. Kasi sobrang galit na ng mga fans nila eh. Diba? I mean, yung mga supporter ni PRRD, sobrang galit na talaga sila. Like, makikita mo naman. Wala lang. Share ko lang. Yung ballistics. Pag may nangyari pong pagyayari na may binarel o may pinatay, ang dapat ho dyan, yung scene of the crime preserved, yung ballistics kinukuha. Wala man ballistic report, wala man police report. Kaya pinabayaan po eh. Ito yung na talagang nangyari sa atin na napakatagal na panahon na wala na nga gumagawa ng real evidence. Lahat po testimonial evidence na lang. Kaya nagkakaproblema po talaga ang justice system. Yung po yung kinokorek namin ngayon, ma'am. Paano nyo? Kaya nga, medyo nakakaano nga sa part, di ba, na 6,200 to 7,000 yung mga nasa police record na parang nanlaban daw. Nakakapagtaka yun kasi yun nga, according to Attorney Claire, kapag ka ang police kasi makatsugi ng DICAS or ng hinuhuli nila, of course, kakasuhan daw sila. 'Di ba? May mga paperworks pa ba yan or something like that. Tapos kakasuhan daw sila, tapos yung defense ng police is self-defense. 'Di ba? So parang it means yung isang buhay ng tao, hindi yan basta-bastang kasi ikaw as a policeman, ikaw as a police, hindi ka pwedeng kusa ka lang magbibeng-beng ng tao, tiyan tutumba mo na lang agad. Hindi pwede yun. Pwede kang managot doon. 'Di ba? Kaya nga pumapasok dito yung sinasabi nila na encourage them to fight. And then yung encourage them to fight is bawal talaga yun kasi against talaga yun sa karapatang pantao. Kasi sumuko na eh. 'Di ba? Tapos encourage them to fight, tapos paplantira ng mga barrel or whatsoever. So hindi pwede yun. So parang dito papasok yung na aanuhin nga nila, ipapalabas nga nila na nanlaban. And medyo maano ka rin na, yung 7,000 na yun, nanlaban talaga yun. Can you imagine? Like 7,000, sobrang dami. Nanlaban talaga. Tapos syempre, dyan na rin papasok yung yung pagdududa. For example, ikaw isang pulis ka, nakatsugi ka ng 20 katao. Tapos parang nakakapanduda naman siguro yun, di ba? Na parang, lahat talaga, 20 katao talaga na parang inaprehen mo or huhulihin mo is nanlaban talaga lahat. Like lahat talaga. Di ba? Parang doon iimbestigahan sila. Ang kaso lang daw, kita nyo naman, parang wala nang mga police report. So it means, wala. Meron silang, ginagawang something para, hindi na siya mahalungkat. Diyan yung problema. 'Di ba? Diyan pumapasok yung problema. Ngayon, gets nyo na kung bakit siya yung drug war ni PRRD is hindi talaga siya 100% na nagampanan ng maayos. 'Di ba?
Hindi ko correct yan. Kung cold file yan, edi cold file lalo pagdating sa Amsterdam. Kasi pahaba ng pahaba yung panahon. Kung walang katibayan, walang physical evidence, kahit dalhin mo, kaladkarin mo yan sa ICC. Ngayon, yung sistema ho ngayon, basta mas lalong meron hong wala. demanda, kinakailangan pong magsama ang pulis at piskal para naman maging maayos ang kaso. Kasi hindi naman pwede Tama. iutos ng pulis sa piskal o iutos ng piskal sa pulis na gawin ng kanya-kanyang trabaho, dapat po magsama sila. Yun po ang gist ng aming training program ngayon between the police enforcers and the fiscals. Tapos itatransmit pa yan sa ICC, di ba? Di mas mahaba yung proseso, mas natagalan pa tayo, mas kawawa yung mga pinatay o allegedly na murder, mas hahaba pa yung proseso. Kung dito, di harap-harapan na lang na matapos. At least dun, parang hindi na mapapakialaman na ng gobyerno. Like, kita nyo naman, di ba? Kahit sila Harry Roque, sila hindi nila basta-basta makakausap si FPRRD. Di ba? Kasi ICC yun eh. Especially yung ICC, parang need din nila magpasikat. So, mahihirapan talaga sila. Unlike dito sa bansa natin. Though, mahirap din. Na, hindi po ba? Sana po magawa natin to hanggang sa mga susunod na taon. Kasi sabi ito ninyo, ho'y talaga nagbago na sinisikap namin na talagang baguhin ang sistema. Hindi ko madali. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa na marami na hong pagbabago nangyayari sa sistema natin. Ayun. Yeah. Mainit yun. Yes, pwede mag-suspend lang. Napasuspend si Madam. Suspend. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo, ano masasabi niyo doon? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay Teacher Nabs. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Mainit-init na sagutan yun between Remulla, Secretary de Remulla, at saka kay Senator Amy Marcos. So, wala lang. Ay, nako. Pasensya na kayo guys kasi yun nga, medyo talaga tayo. Though okay lang naman talaga kung imbestigahan din ito ni Senator Amy Marcos. Pero, parang knowing na Team Alyansa siya. Diba? Tapos ito yung ginagawa niya na parang may commentary or may komento pa nga siya, diba? So, it means yung Pangulo pabago-bago ng kasi nung una, sabi niya, hindi makikipagtulungan sa ICC. Tapos ngayon, bakit nakikipagtulungan siya? So, parang kini-question niya pa yung yung sa tawag dyan, kini-question niya pa yung pagdala kay FPRRD sa ICC. Bakit hindi daw dito? Gayong ang ICC is last resort na daw yan. So, parang yan na yung pinaka-hulihang way talaga kung hindi na magampanan dito. So, yun, wala lang, parang same lang din talaga sila ng argumento ng mga DDS na parang bakit dun pa, bakit hindi dito. So sinagot naman dito ni Sec Remulla na ewan ko sa family, 'di ba? Doon nila gustong mag-file 'di ba? Kasi kini-question din dito ni Senator Amy na nasaan yung listahan ng mga nag-file dito. So parang wala silang may pakita kasi yun nga yung family hindi na nila ninais na dito mag-file. 'Di ba? So ewan ko lang kung may some kind nag-back ba sa mga family na yan na mga Dilawan or Pinklawan. Kasi sa pagkakaalam ko, parang si Laila de Lima at saka si Senator Trillanes, di ba? Or si Trillanes. Di ba sila yung some kind, may din dyan, may control bang tawag dyan? Or something like that. Kaya nga dati, sobrang galit na galit si Bato, si PRRD, kay de Lima at kay Trillanes, di ba? Dahil dyan na parang, Trillanes! Puro kang ngak ng ICC. Dalhin mo dito yung ICC. Ikaw pa pumusa sa akin. May pagano'n-ganon pa si Bato. Tapos ngayon, yung statement ni Bato, syempre, doon ako magtatago sa Senado kasi meron akong doon pwede kong i-claim yun senador ako. So, parang ganon. Ang tapang-tapang mo. Tapos ngayon, magtatago ka, diba? So, yun nga, hindi natin talaga, kahit ako hindi ko masisisi yung family ng victim kung doon nila gustong dumulog sa ICC. And I think siguro yung nangyayari na syempre pinapangatawanan ng mga DDS yun na parang wala kang kwenta, wala kang isang salita President Marcos kasi sabi mo hindi ka makikipag-ugnayan sa ICC pero nung ginawa mo, kinanlong mo si FPRRD, something like that sa ICC, di ba? Well, kahit ako naman me as a Filipino, medyo masakit sa part na Filipino lilitisin sa ibang bansa. Pero ibang usapan kasi yung kay FPRRD. Tsaka
yung family mismo ng mga victim talaga, yung ano doon, nag-dare, 'di ba? Tapos may mga witness pa sila. So, parang wala na lang, nandiyan na yan eh. So, ang gawin na lang nila para makauwi sila, edi pagsikapan na lang nila. Ayusin na lang nila yung defense nila, no? So, may mga nakikita din naman ako na sabi ng abogado ni FPRRD, si Nicholas Torre Nicholas Torre tuloy, Nicholas Kaufman, 'di ba, na parang ano din naman siya, confident siya na mapapalayan niya si FPRRD or maipanalo niya, no? So I think yung nasabi ng abogado nila is about dun sa parang illegal arrest. So parang dun talaga yung thrill part eh, 'di ba? Kasi magkabilang kampo may opinion about sa pag-arrest kay FPRRD. So about sa kampo nila PBBM sa administration, okay naman daw, wala naman daw nalabag. Tapos sa kampo naman nila FPRRD, meron daw nalabag. So parang I think dyan talaga sila magka-clash ng todo, ano. Kasi wala eh. Kung sa next step na si FPRRD about sa mga kasalanan niya, especially against crime and humanity is parang mahihirapan talaga sila doon, 'di ba? Tapos may mga witness pa. So yan na lang yung aabangan talaga natin. And then kayo, mga kanoysi, ano yung masasabi nyo kay Senator Amy Marcos, na kapatid ng ating Pangulo, about dito sa pag-iimbestiga niya sa illegal arrest di umano ni FPRRD? I-komento nyo sa baba, no? Tapos ano din yung komento nyo as siblings nga sila or magkakapatid nga sila ni Pangulo, Senador Pangulo. Anong masasabi nyo sa ugnayan nila? Especially itong si Senator Amy Marcos is parang senador siya ng Team Alianza. So sabi nga nung isang vlogger, si Kakofi, na parang kahit na sabihin mo na iimbestigahan mo lang yan, walang ibang sisisihin dyan kundi yung Pangulo. So parang, knowing na kapatid ka, ka-alyansa ka, tapos ginagawa mo yung hearing na yan dyan sa Senado, na I don't know if aware ba siya or hindi na matatamaan or magbabackfire or parang dun babanda sa kapatid niya yan. So, parang hindi natin siya totally talaga mababasa, no? Or I know, may mga kababayan din naman tayo dito na basang-basa na si Senator Amy. Yung mga comment section nga nito is parang parang no vote lang eh. So, hindi daw nila iboboto. So, nasa sa inyo na lang yun kung iboboto nyo eh hindi. May naman kayo, di ba? So, again, hanggang dito na lang muna. Teacher Nabs, Pilipino IC, like, comment, share, subscribe. Pilipino IC is out.